Okay mga ka-brother, andito na naman tayo sa ating YouTube channel sa patuloy niyong pagsubaybay. At mayroon tayong bubuksan na isang talakayan patungkol sa relihiyon kasi mostly talaga may mga tao na naniniwala na ang kanyang kaligtasan makakamit niya through religion, via religion. Kaya huwag ka magtaka dito sa Pilipinas, lumalabas na mapapakinggan mo sa TV, may nagpipreach dyan na pag hindi ka pumasok sa kanilang religion, wala ka talagang chance mapunta sa kalangitan. So even sa mga panahon ni Soriano, kahit dalawang ito, yun din naman tinuturo ni Soriano, ang religion, ang dating daan or Church of God International, kailangan pumasok ka roon kasi doon inihayag ng Diyos ang ihiwaga ng pagliligtas. Ang kalaban nila na iinsi, ganun din, ayaw din patalo. So kahit nasa mundo tayo na kung saan ang intelligence ng tao nag-i-improve, hanggang ngayon lubog tayo sa paniniwala na hanggang ngayon kinikilala natin na ang religion makapagliligtas sa tao. Whereas ang plano ng Diyos, kung basahin mo ang Bible, kung hindi ka lang bias, ang kaligtasan ng tao makakamtan mo kay Kristo, hindi sa religion. Ang religion, maaaring makapagtuturo sa iyo ng daan ng kaligtasan kung ang religion na napasukan mo, isang samahan na Christ-centered. Pinopromote nila si Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Pero kung ang religion na napasukan mo, mag-promote ng kanyang sariling idea sa theology, pag pumasok ka sa reliyon at ituturo niya ang kanilang founder, si Joseph Smith, si Manalo, si Soriano, kapag yun ang kanilang laging ginuglorify, mapanganib pag naniwala ka ng religion na papasukan mo, doon ka maliligtas. Kasi sa Bible, meron naman talaga nakasulat dyan na religion or relihiyon. So kung basahin nyo ang James chapter 1 verse 27, ang sabi dyan, pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and the widow in their affliction and to keep himself unspotted from the world. So, ang religion na sinasabi ng James, hindi ito samahan, grupo, hindi ito itinayo mo lang, tapos sabihin mo na ikaw ang tunay na religion. Ang according kay James, na ang religion daw, ang tunay na relihiyon, according sa Tagalog, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng Diyos. Ang tunay na religion talaga, una, magbisita ka sa mga fatherless, mga kabataan na nawala ng tatay, maagang namatayan ng tatay, bisitahan mo. So purposely, para siyempre tulungan mo kasi makita mo ang mga bata na nawalan ng tatay. Pagbisita mo, kukumustahin mo kung mga pangangailangan nila, kung may kaya ka rin naman, ibigay mong pangangailangan kasi nagpapakita ka ng concern, pagmamahal sa tao. Yan ang tunay na religion, mga fatherless. Puntahan mo yung mga anak na maagang nawala ng tatay. Kalingain mo mga bata. Ang yan ang tunay na relihiyon. And then pangalawa, visit the widows in their affliction. Kasi nung panahon na yon, pag balo ka, halimbawa, meron kang asawa, namatay, bigla kang naging balo, lalo na pag babae, kawawa ang balo na babae noong unang panahon. Kasi nga wala silang trabaho. Kung sa bahay lang sila, mga housewives lang. So pag namatay ang kanilang asawang lalaki, mahihirapan ang kanilang buhay. So anong gawin mo dyan? Bisitahan mo. Sa oras ng kanilang affliction, may mga pasakit silang naramdaman, may mga problema, bisitahan mo. Yan ang tunay na relihiyon. Pangalawa, ang tunay na relihiyon is mabuhay ka na walang dungis sa sanlibutan. Nagtatrying hard ka na makaiwas sa kasalanan. Yun ang tunay na relihiyon. Hindi ito nagtuturo na ang tunay na relihiyon, pumasok ka sa iglesia ko para maligtas ka,
pumasok ka sa relihiyon ni Soriano, pumasok ka sa Iglesia ni Cristo, ni Manalo, noong 1914, para maligtas ka, ginawa niyong kaligtasan ng relihiyon. Yun ang tawag sa Bible doon, misinterpreted, misapplication. Bisan tignan nyo, even sa panahon ni Eli Soriano, ginagamit niya ang religion, i-translate niya sa Latin. Religion. Binasa niya ang John James 1 verse 27. Tapos i-translate niya ng religion, religare, to bind back to God. Kung hindi ka nag-aral sa theology, mapapahanga ka sa ginawa niya. Believe na believe. Kaya nung buhay pa yung mama, maraming humanga ng mga Catholic, lalo na sa hindi naman nakapag-aral. Kasi, pag sinabi mo daw religion, to bind back to God, pumasok ka sa iglesia para manumbalik ka sa Diyos. So ginagawa ngayon, nakakaroon ng misinterpretation kasi bakit mo i-translate ang salitang religion sa Latin? Unang-una, ang religion, ang New Testament, isinulat ito sa Greek. Bakit ipa-translate mo sa Latin? Okay sana yan, justifiable ang intention na ang religion i-translate mo sa Latin. Kung ang New Testament isinulat sa Latin, okay yan. Masabi mo bang parang totoo? Pero kung ang New Testament, ang entire book ng New Testament, isinulat siya sa Greek, tapos sabihin mo na ayon sa Latin, may ano yan, may idea. Makakakita ka ng butas na kaya pala na-translate ni Soriano ang religion sa Latin. Parang tao, papasukin niya sa kanyang iglesia kasi to bind back to God. Whereas, ang religion, nakita ko, Treskeia. Ang Treskeia, worshiping God, worship, walang grupo. So, intentionally, ginagawa ito ng mga founder ng religion na i-translate mo ang religion sa Latin para mag-promote sila ng kanilang iglesia. Doon ka papasok. Yun ang tawag doon, pandaraya. Tingnan nyo yung mga grupo na kapag nakikinig ka sa telebisyon, laging lumalabas sa kanilang bibig na pumasok ka sa kanilang relihiyon para maligtas ka, pumasok ka sa kanilang samahan para maligtas ka, labas sa kanilang relihiyon, wala kang chance sa kaligtasan. So ang tao, kung minsan, na-hostage sa ganyang klaseng paniniwala, pumapasok doon. Kasi may kinalaman niya ng salitang religion na sinadya nila itong i-misinterpret para mag-promote ng kaligtasan na sa kanilang religion. Yun ang tawag doon, pandaraya. Inuulit natin na ang salitang religion ay bisitahan mo ang fatherless, tignan mo mga bata kung nasa tunay kang talagang relihiyon, at siyempre tulungan mo. Sa mga widows naman, pag nabalitaan mo na itong balo na to ay talagang humaharap sa mga pagsubok na mabigat, pag binisitahan mo, tinulungan mo, yun ang tunay na relihiyon. And then, kung medyo wala ka namang kakayahan sa buhay na magbisita dahil mahirap pa rin, hindi doon ka sa pangalawa, subukan mo mabuhay ng matino at may takot sa Diyos, umiiwas ka sa isang pagkakasala na alam mo ito'y labag sa Panginoon. Yun na lang. Kasi lahat naman tayo makasalanan, walang makakatayo sa harapan ng Diyos na sabihin na ako, Lord, talagang matino ako mula lang ipinanganak ako. Wala namang ganun. So kung lahat tayo ng makasalanan, ang religion na ginawa natin, ano yan? Sobrang mali. Kasi never sa Bible na nagturo ang Panginoon ng kaligtasan sa religion mo makamtan. Ang tinuturo ng Panginoon para magligtas ka, sinabi nga ni Peter sa Acts chapter 16, verse 30 to 31, sabi ng mga tao roon,
niya, what must I do to be saved, sir? Sabi ng mga apostol, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. So ang kaligtasan, hindi siya religion. Ang kaligtasan, nasa relasyon at tamang pakikipagrelasyon sa Panginoon sa pananampalataya na siya'y namatay para sa iyo, siya'y nabuhay muli, at pagkatapos ng 3 araw, bumalik sa sanlibutan, sa sangkalangitan, and then, muli siyang babalik. Yun ang kaligtasan. Pag sumampalataya sa ganyang paraan, ang kaligtasan nasa iyo. Kasi yun ang daan ng Panginoon. So maraming salamat. To God alone be the